Ngunyan na naitala na ang primerong kaso ng Q fever sa Pilipinas. Pinapaurugman ngunyan kan Department of Agriculture Bicol ang sa indang pagbabantay sa mga piglalaog na livestock siring kan kanding asin baka. Katakod kayan makakaulay ta live si Dr. Marisa Guillermo, ang supervising agriculturist kan DA Bicol. Diyos marhay na hapon po, Dr. Marisa Guillermo. Diyos maray na hapon man po. Yes, Doc, ano po ining Q fever and paano po ini nakokontract ng sarong livestock? Ang Q fever is bacterial infection po. Ang kausa po kaini is Coxiella burnetii. And nakokontract po ini kan livestock through droplets. Ito pong mga, kunyari may nag-umbon na infected na kanding, and itong placenta niya, itong inunan, itong mga remnants niya, pag-ugbon, nayaon po duman ang bakterya. So, pag ito na may nagduman na hayop, nakakontak ka itong fluid, so that's the time na may infect din po itong hayop, mahahawa. Oo, Doc, ano po ba ang pagkakaiba? Tawan ka lang pong linaw, ano po ba ang pagkakaiba kang Q fever sa African swine fever o ASF? Okay. So, ang African swine fever, ang kausa po kaini ay virus, while ini pong Q fever is bacteria. Alright, totoo po ba, Doc, na pwede ining makaulakit din sa tao? Ano po ang mga sintomas kaini? Sa tao na po, sa tao, ang mga sintomas po kaini, of course, may fever, headache, pero flu-like symptoms po. Igwanin, nausea, vomiting, chest pain, sore throat. So talaga pong makakaulakit ini sa mga tao. Paano po ba ini maibitaran? So, sa tao po, kung maibitaran ta ini, dai kita magrani sa mga hayop na parang infected or suspect na igwa kaining Q fever or itong mga nagtatamlay na hayop. So maging po kita vigilant or mag-ingat po kita. So pwedeng mag-mask kung ma-handle din hayop, and igwa po kita mga PPEs, itong protective equipment like yung gloves, gagamit po ng gloves, mask, and ito pong gown. Oo, Doc, how about po sa mga atamang hayop? Paano po sinda maiiwasan kayo? Sa mga hayop naman, kung may suspect na po kitang may fever or matamlay ang hayop, ipag-alam lang po sa pinakaharaning veterinaryo para tulos pong mabulong or mahiling kung ano po ang kausa kang pagtatamlay kang hayop. And siyempre po sa mga nag-aataman ng hayop, dapat constant disinfection. Ito po, magagamit ka taning disinfectant tuman sa kulungan. Like kung sa semento yan, pwede tang buhusan yan ng tubig na may Sunrox, pwede po yan. Alright, Doc, Diyos mabalos po, Dr. Marisa Guillermo kan DA Bicol.